Hello mga kapatid, magandang umaga po. Today is April 25, Friday, 2025. Sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa oras na ito sa ating pag-uusap. Maya-maya patungkol sa Gospel of the Day. But for now, tayo po ay manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, alas 11:28 na umaga sa aking orasan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops natin at kaparian nationwide, especially sa aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. Ganoon din sa kanyang mga kasamahang kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Siyempre sa aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca, si Father Nobles at si Father Egay. Magandang umaga po sa lahat ng mga opisyales at sa lahat ng mga parishioners sa nabanggit na simbahan. Magandang umaga rin ho sa aking may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, ganoon din sa aking mother na si Mama Elsie, dyan po sa lugar ng Cainta. At sa aking mga kapatid dyan, ganoon din sa aking mga kapatid dyan sa Pangasinan. Magandang umaga kay Ate Lydia at sa iba pa. God bless sa lahat ng mga CFD members sa National, dyan sa Cebu, kay din kay Reverend Father Darwin Kitgano, kay Wendell Talibong. Happy birthday, bro. Bro Wendell, happy birthday. Sa kanyang buong pamilya, kay Jando, kay Kenneth Bustamante, sa kay Romel Palma. Maraming salamat sa buong tropa ng CFD. Siyempre dito sa amin sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente na si Bro Christian Paul Gailan. Magandang umaga, bro, sa lahat ng mga opisyales, ganoon din dyan sa ating unit sa Granada, kay Bro Dolosa, magandang umaga sa Talok, kay Bro Hamili sa Barangay 35. Maraming salamat po. Siyempre sa ating kaibigan pare na si Reverend Father Gamala ng Our Lady of Lourdes. Opo, na siya ring tumatayong spiritual advisor po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. At Ian Montejo, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating broadcast. Alright, diretso tayo mga kapatid sa update muna tayo sa election. Ang election po ay magaganap sa May 12, midterm election sa ating bansa. Sa local updates muna tayo. Nagsimula na po yung kanilang campaign periods noong March 28. Ito po ay ongoing. Ayon po sa datos na ipinalabas ng Commission on Elections o COMELEC, ay meron pong 18,320 na mga posisyon both sa national at sa local. Pero sa local post, sa pagiging governor at vice governor, ay meron lang dapat iboto na 82 na bakanting upuan na dapat mahalal sa local post po yan, governor saka vice governor. Sa sangguniang panlalawigan members naman ay 840 ang dapat mahalal. 149 naman sa city mayors at sa vice mayors at 1,493 naman sa mga municipal mayors at vice mayors. 1,690 naman sa mga sangguniang panlalawigan members at 11,948 naman para sa mga sangguniang bayan members. Yan po yung iboboto pangkalahatan sa local election po. Pero sa national, Senado ho ang pinag-uusapan natin dyan.
Meron po silang 3 buwan na campaign period. Ang mga tatakbong kandidato para sa senador ay 64, 64. Pero ang kailangan lang hong iboto, 12 lang ho. Okay? Ibig sabihin, 12 lang yung dapat kunin out of 64 candidates, no? So, nagsimula yung kanilang campaign period noong February 11 pa at matatapos yan sa May 10. So, later on, pagka malapit na ho ito, bago mag-actual na halalan sa May 12, ay magbibigay tayo ng ilang mga guidelines kung paano tayo boboto ng sakto na mga Katoliko. Tabayanan niyo po yan at gagawin po yan ni Brad Calix. Update lang po tayo. Magandang umaga, Corazon Gagi, sa buong pamilya. Sir Celso dyan sa Bago City Police Station. Magandang umaga po. Sir Celso, God bless sa buong pamilya, sa buong tropa ho dyan sa Bago City Police Station. Alright, mga kapatid, usapang pampamilya tayo pagka Friday. Kaya allow me to share something bago tayo mag-proceed sa ating gospel for today. Alas 11:33 na ako sa aking orasan. Usapang pampamilya, pinag-uusapan natin dito yung kahalagahan ng pamilya. Tayo sa Katoliko, ang turo po sa atin, ang pamilya po ay kinukonsider natin, ito po yung the first natural society. The basic building block of society, ang family. At tawag natin dyan ay domestic church. Mas mahalaga po, nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa individual na miyembro ng pamilya. Ang pamilya kasi sa simpleng salita komposito ng tatay, nanay at anak o mga anak. So ibig sabihin, kapag wala pang anak, hindi ho pamilya yon. Dapat may anak. Kaya yung iba na hindi magkaanak, sila po ay gumagawa ng paraan, maaari sila po ay mag-ampon sa legal na proseso. Mga kapatid, kung tatanungin natin ang Catechism of the Catholic Church, patungkol po dito sa paragraph 2201, may pamagat po yan na the family in God's plan. Ano po ba yung nature ng family? Sabi dyan, the conjugal community is established upon the consent of the spouses. Merong pagpayag yung mag-asawa. Marriage and the family are ordered to the good of the spouses and to the procreation and education of children. Sa pag-aasawa at sa pamilya, mahalaga dito mga kapatid na pinag-uusapan dito yung kabutihan ng mag-asawa. At siyempre yung procreation. Importante na magkakaroon ng pamilya ang mag-asawa. Okay. Importante rin sa atin yung pagpapahalaga natin dun sa edukasyon ng mga bata. Ang saligang batas nagbibigay yan ng ng merong sinasabi patungkol sa karapatan ng mga anak ho natin sa edukasyon. Ang catechism din ho na mas pinagtitibay ho nito na kinakailangan ho pag-aralin yung mga anak po natin. The love of the spouses and the begetting of children create among members of the same family personal relationship and primordial responsibilities. Mga kapatid, kasi ito hindi lang relasyon ng ang pinag-uusapan sa pagpapamilya, kundi yung responsibilidad. Of course, sa ating mga magulang nakasalalay, paano natin to gagawin at ituturo na hindi lang maayos yung relasyon bilang pamilya, di ba? Meron din dapat responsibilidad. Maski na may kaya po kayo, mayaman kayo, importante ho na matutunan ito. Tamang pagkakaroon ng relasyon at yung responsibility po dapat may turo natin. Sa 2202, sabi pa a man and a woman united in marriage together with their children form a family.
Kinikilala po ng katekismo natin, mga kapatid, ang pagkakaisa sa pag-aasawa. Pagkakaisa, pagkakasundo ng lalaki at babae, kasama yung kanilang mga anak. Ito po yung pumoporma, nagiging pamilya ho tayo. Importante ho yan, mga kapatid, na ma-recognize po natin. Sa 2203 ng Catechism, binanggit pa, in creating man and woman, God instituted the human family and endowed it with its fundamental constitution. Its members are persons equal in dignity. Yung mga kasama dyan, tatay, nanay, mga anak, equal in dignity ho tayo for the common good of its members and of society. The family necessarily had manifold responsibilities, rights, and duties. Etong responsibilidad at karapatan at tungkulin ay magkakasama ho yan. At ang Catechism of the Catholic Church ay ini-encourage ho tayo. Laging binabanggit yung praise o parirala na for the common good, para sa kabutihan ng lahat. O siyempre, kung may pamilya nga, buo nga yung pamilya natin, wala naman tayong ikang responsibilidad sa bawat isa. Hindi tayo marunong magmahal, kumalinga, makinig, magpatawad, etc. Palagay ko gaano man yung pagsusumikap ng magulang, kung hindi ho gagampanan yung ng bawat isa yung kanilang papel o yung role, magkakaroon tayo ng medyo mabigat na problema. Mga kapatid, yan lang muna tayo sa ating usapang pampamilya. At least alam nyo na even yung ating Catechism of the Catholic Church ay ini-encourage tayo na magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Hindi lang ho ito dapat pinag-uusapan lang natin, kundi magkaroon tayo ng pagsusumikap bilang tatay, nanay, paano natin ayusin yung pamilya natin. Isang practical na application dyan, mga kapatid, yung pagsama-sama tayo nananalangin. Ibalik natin yung sistema na yon na dati, di ba, alas 6 ng gabi, wala pa namang mga television dati, wala pa naman mga gadgets Alas 6 yan, matiko yan sa probinsya, di ba? Pasimuno niyan yung asawang babae, mananalangin gamit ang rosaryo Pero ngayon sa panahon natin, parang baliwala na yun Hindi na masyado nabibigyan ng pansin. Pero palagay ko, makakatulong sa atin yon na maibalik natin dahan-dahan. Kasi mahirap biglain Kasi nga, for so many years, medyo ang emphasis po ng mga Katoliko nalihis na sa ibang bagay Ano po? Alright, dadako tayo sa ating Gospel of the Day, mga kapatid. Tayo po ay nasa John 21, 1-14. Alright, tignan ho natin dito sa John 21, 1-14. Pagkalipas ng ilang araw, muli nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya na sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at 2 pang mga tagasunod. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako," sumagot sila. "Sama kami." Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing yon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Yun nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya at tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan. Nahila-hila ang lambat na puno ng isda. Dahil mga 90 metro lang ang layo nila sa pangpang.
Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo." Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampangang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganoon karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-almusal na kayo." Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam na nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay na magmuli. Mga kapatid, kung babalikan ho natin yung ating napag-usapan noong mga nakalipas na Gospel of the Day natin, nagpakita siya kay Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po ay inalihan to ng masamang espiritu, pinalayas si Kristo yung evil spirit na pumasok kay Mary Magdalene. Nung siya ay nakakilala sa Panginoon Diyos, pumunta siya doon siyempre sa kwento, nakabukas na yung yung libingan. Yung isa sa mga ebidensya na nabuhay na magbuli ang Panginoon ay dahil po doon sa walang laman na libingan. At napagkamalan niya ron si Jesus na hardinero, di ho ba? Hindi niya alam yung kausap niya, si Jesus na pala yun na nag-resurrect. Napagkamalan niyang hardinero, sabi niya sa Panginoon, "Baka nakita mo yung bangkay, baka naman tinago mo. Pakituro ko saan at kukunin ko." Parang gano'n ang sinabi niya. At yung eksena doon sa Emmaus Road, si Cleopas at yung kanyang kasama na naglalakad papunta ron sa Emmaus, nag-uusap patungkol doon sa nangyari sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Nakijoin si Lord sa paglakad. Hindi nila nakilala na si Jesus yun eh. At ang sabi ni Jesus sa kanila, "Anong latest? Anong minamarites nyo dyan?" Ang sabi ni Cleopas "Di ka ba taga rito? Ikaw lang ba hindi nakakaalam sa balita?" Di ba? Kung si Mary Magdalene pagkamalan niyang hardinero si Jesus, etong si Cleopas napagkamalan niyang taga-ibang lugar si Jesus kasi hindi niya nakilala kaagad eh. Opo. At merong yung pangatlo na eksena ng pagkakatipon sa isang lugar na nakasarado yung silid, yung kwarto, biglang pumunta ron ng Panginoon at sabi, "Peace be with you." At ang sabi ho ng Biblia, napagkamalan po siyang multo ng mga alagad. Dito sa kwento na ito sa John 21, mga kapatid, makita natin dito, ayon kay Juan na siyang sumulat nito, na siyang nagnanarrate nito ng kwento, ito yung pangatlo na pagpapakita ng ating Panginoon Diyos. Now, bakit nagpakita si Jesus sa after nung kanyang pagkapako? Bakit niya ginawang magpakita? Gusto ba niyang manakot? Nananadya ba siya? Ano ba ang gusto niya mangyari? Natural, mga kapatid, gusto niyang ipakita na siya talaga ang anak ng Diyos. Na yung mga kwentong bali-balita na fake news na kumakalat noon patungkol sa kanya ay gusto niyang pabulaanan po yon. Na totoo na ang isang Kristo ay dapat maghirap, but eventually dapat mabuhay na magmuli. At nangyari nga ho yun. After 3 days, he rose again from the dead. Ay eksena nito, mga kapatid, dito naman sa lawa. Mangingisda si Pedro, sabi ng tropa sa kanya, "Sama kami." Problema, wala sila nahuli. Dumating yung pagkakataon na sabi parang madaling araw Nung pauwi na sila, may nakita sila na sa pangpang na may nakatayo ron. Hindi nila na-recognize na si Jesus yun. Ang sabi lang ni Jesus sa kanila, nakipag-usap lang sa kanila, "Ano mga anak? Meron ba kayo nahuli?" Sumagot naman sila, hindi nga nila kilala kausap nila pero nakipag-usap sila. Wala ho kami nahuli. Ang sabi ng Lord sa kanila, hagis nyo sa bandang kanan, yung lambat. Now, ikaw ba papayag ka nung kagad o utusan kayo na hindi mo nga kilala nag-utos sa'yo bakit, anong ginawa nila? Basta sumunod sila. Pero hindi pa nila alam na si Jesus yun. Nag-uusap lang. Bakit sila sumunod?
Di masyado pakilala. Alam nila tao, nagsalita. Pero sumunod sila. Wala daw silang huli. Sagot ng Lord, lagay nyo yung lambat sa gawing kanan. Mga kapatid, ayon sa kwento, nakahuli po sila at binanggit po kung ilang piraso, 153. Pero mga kapatid, may nagsabi po kay Simon Peter na si John the Beloved. Etong si John the Beloved po, ito po yung sa huling wika ng Panginoon, sabi niya, babae, itong iyong anak, ito yung iyong ina. Si John the Beloved po yung kasama ni Mama Mary doon sa huling eksena na yon, sa isa sa mga binitiwang 7 salita ni Kristo sa krus. Siya po yung sinabihan ng Panginoong Yesus, pinagkatiwala niya kay John the Apostle, John the Beloved. Siya po yun. Siya yung nagsabi. Siya rin po yung writer nitong Gospel of John, na siya rin sumulat ng 1st, 2nd, 3rd John sa Revelation. Sabi ni John the Beloved, ang Panginoon yun. Alam mo naman si Simon Peter, yung kanyang personality, ano bang tawag sa wikang banyaga nito? Ano siya, kung sa Tagalog, paano ba ilalarawan to? Si Simon Peter, nung sinabi yun, gusto niya kagad makita kung totoo yun. Kaya nagmamadali siya na isinuot niya yung pang-upper niya, damit, tumalon sa lawa, lumangoy papunta ron sa pangpang. Sabi ni John the Beloved, si Lord yun naka-recognize si John the Beloved. Na-recognize niya kung sino yung nag-utos, kung sino yung nagsalita. Isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papuntang dalampasigan. Yung iba mga tagasunod na nasa bangka, bumalik din sa dalampasigan, pero hila-hila na nila yung, palagi ko medyo malalaking isda ho ito kasi halos hindi nila mahila na maayos At ang milagro dito, hindi nasira yung lambat. Hindi ba yung lambat nasisira ho yan? Kapag sobrang bigat o laki ng isdang mauhuli, yung hindi na kaya ng capacity ng lambat, di ho ba? Kaya nga inaayos yan kapag nasisira Pero nung pagkakataon na yon, milagro ho yun. Kasi sa ka ba makakakita ng isda na marami dun sa malapit lang, kadalasan sa laot Medyo nasa gitnang bahagi ng lawa. Pero malapit lang sa pangpang inihulog doon yung lambat. Wala namang nagkakatipong isdang marami doon, pero milagro yon mga kapatid. At yung ganong karami na 153 na piraso na binabanggit na halos masira yung lambat. Pero nakita nila, pagdating nila sa dalampasigan, naka-ready na. May nag-uuling na doon, may nag-aano na, Kaya nga yung title ko dyan Tara breakfast tayo. Yan yung title ko dyan sa ating imaginein mo mga kapatid. Talagang totoong nabuhay na magmuli si Jesus. Ano yung ebidensya? Yung walang laman na libingan. Nagpakita siya kay Mary Magdalene. Nakipag-usap siya kay Cleope kasama niya sa Emmaus Road. Nag-greet siya doon sa nagkakatipong mga alagad sa isang bahay na sarado. Napagkamalan pa siyang multo. At dito sa kanyang mga alagad sa eksena sa dalampasigan, nagpakita ang Panginoong Yesus. Nakita nila roon na may nagbabagang uling na at nakasalang na yung isda at ilang tinapay. Imaginein mo,
bago pa pala inutusan ang Panginoong Jesucristo na ihagis yung lambas sa gawing kanan ng bangka, ba naka-ready na si Jesus doon sa breakfast? Kasi may nakasalang na, sabi ni John eh. Kaya niyaya na ni Jesus, tara breakfast tayo. Kung i-contextualize mo yung kwento, tara breakfast tayo. Yun yung alok ni Jesus. Bagamat sinabi pa ng Panginoon sa talatang 10, sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli nyo. Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papuntang Pampangan Lambat, 153 lahat. Sabi ng Lord sa kanila, verse 12, mag-almusal na tayo. Pagkatapos na sinabi ng Lord, tara, breakfast tayo, wala ni isa sa kanila ang nagdi-dare na magtanong. Kasi alam na nila kung sino siya. Tandaan nyo, unang nakarecognize si John the Beloved. Sabi niya kay Simon Peter, oy, si Lord John. Simon, si Lord. Di ba? Siguro kung ikaw kasama ni Jesus doon, baka sasabihin mo, baka namamali ka, baka hindi si Lord John. Kung ikaw si John the Beloved, baka sasabihin mo kung sigurado, kahit di ako pwede magkamali, siya yun, kilala ko itsura niya, ano ba kayo? Di ba? No one dare to ask them dahil alam na nila na siya ang Panginoon. Now again, yung ano rito, binabanggit ni John, verse 13, kumuha si Jesus ng tinapay, binigay sa kanila, ganon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay na magmuli. Mga kapatid, ano ang pwede nating makuhang lesson dito, mga kapatid, sa kwento na ito? Nakita nyo na pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, bumalik sila sa trabaho nila. Na tila baga nasa isip ni Simon Peter at ng mga alagad, wala na to. Tapos na yung usapang discipleship. Patay na si Jesus, yung ating master na sinasabi nating Messiah, na Kristo, the Anointed One. Wala na. So ang ginawa nila, bumalik sila sa trade nila, sa trabaho nila. Sa totoo lang, hindi nila ina-expect yung muling pagkabuhay . Sa totoo lang. Yung mga sinasabi ng Lord sa kanila prior sa Passion Week ni Jesus, hindi nag-sink in yon sa utak ng mga disciples. Pangalawa, divided yung heart nila . Hindi sila makapaniwala na yung sinabi ng Lord ay mangyayari. Di ba kumontra pa nga si Simon Peter? Ang sabi niya, mamamatay ako. Para kay Peter, hindi ka dapat pamatay, Messiah ka. Para sinasabi niya, over my dead body. Pero sabi ng Lord sa kanya, para sinasabi ng Lord sa kanya sa context natin, tumigil ka nga, mamaya lang ididiray mo ako 3 times . Maghulos dili ka, hindi mo alam sinasabi mo. Pero prior to that, sabi ng Lord sa kanya, get away from me, Satan. Because Simon Peter was influenced by Satan. Nung pagkakataon na yon, nahadlangan niya yung papalapit na passion, yung suffering ni Jesus. Bagamat si Jesus na nalangin sa Ama, sabi niya, baka pwede niyong ilayo yung cup of suffering na ito. Pero mangyari kalooban niyo, hindi yung kalooban ko. Yun po yung binabanggit ng ating Panginoon. Mga kapatid, unang makita natin dito, yung mga alagad bumalik sa trabaho nila. Para bang na-depress na sila na hindi maintindihan na tila baga natapos na yung pinag-usapan nila ni Jesus. Mas sa ating panahon bilang Katoliko, sa mga Katoliko na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon Diyos, mapanganib na bagay yan kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay naniniwala ka lang na namatay siya at natapos yung kwento sa kamatayan. Hindi ho kumpleto yung kwento kung sa kamatayan ka lang magdudwell bilang Katoliko. Ang sabi ng Biblia, he rose again from the dead.
makatapos ang 3 araw. Now, inuulit-ulit ko sa ating broadcast na hindi tayo naniniwala bilang Katoliko na taon-taon namamatay ang Diyos. Hindi ho, minsan lang ho nangyari yon. Yung ginagawa ho natin kada taon ay isang pag-alaala. Commemoration lang ho yan. Mga kapatid, commemoration. Tayo bilang Katoliko, mga kapatid, nawalan ka rin ba ng gana nung nalaman mo na si Jesus ay namatay? Tumalikod ka rin ba sa iyong pagnanais na maglingkod sa Panginoong Jesus? Nawalan ka ba ng gana na magbasa ng salita ng Diyos at alamin ang turo ng simbahan? Na-discourage ka na ba? Up until now, discourage ka kasi namatay yung ating Santo Papa na si Pope Francis. Nadagdagan palalo. Mga kapatid, pangalawang makikita mo rito, ano yung nagpabalik sa kanila doon sa gawain ng Panginoon Diyos? Yung nagpakita sa kanilang Panginoong Yesus, nagsalita at gumawa ng himala. Wala na si Jesus sa lupa. Ang iniwan sa atin ni Jesus ay hindi po Biblia. Ang iniwan ni Jesus sa mga disipulo ay simbahan, hindi po Biblia. Bagamat tayo bilang Katoliko, naniniwala ho tayo na mahalaga sa atin ang sacred scriptures. Pero liban sa sacred scriptures, meron tayong sacred tradition. Maliban sa sacred tradition, meron tayong magisterium. Ito'y paalala sa lahat ng mga Katoliko nationwide and beyond. Mga kapatid, huwag tayong makalimot sa kabutihan ng Diyos sa atin. Bagamat si Jesus ay wala na sa lupa, tandaan natin may simbahang iniwan ng ating Panginoon na kung saan pwede natin paghugutan ng lakas, ng encouragement. So mahalaga rito, kapatid, yung paglalaan mo ng panahon na alamin ang turo ng simbahan. Ang 7 sakramento na dapat mong balik-balikan, lalo na yung unang 3, the sacrament of baptism, the sacrament of confirmation, at yung Eucharist. Especially yung Eucharist, na importante yan para sa atin. Mapapansin mo rito, di ba, nung sa kwento ng nag-aalmusal na sila, nung pinaghati-hati ng Panginoon yung tinapay. Ito yung foreshadow ng Eucharist, mga kapatid. At tayong bilang Katoliko, napakahalaga sa atin. Every time na pupunta tayo sa misa, handa ang ating isipan at puso na humarap at tanggapin ang the very presence of the Lord Jesus Christ, ang Eucharistia. Eucharist simply means thanksgiving. Kaya nga ho, kapag itinataas na ng pare ang ostia, it becomes the literal body and the blood of the Lord Jesus Christ. Na hindi ho yan kailanman maunawaan ng mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelicals. Sapagkat para sa atin, you are actually receiving the actual body of the Lord Jesus Christ. O sa spiritual na kahulugan, you are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ every time na nagpapartake ka ng Holy Communion. Yun yung ating interpretasyon dyan ng simbahan. Kaya ho, mahalaga na naka-ready po tayo, mga kapatid. Tandaan natin ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Nasaan na siya ngayon? Nasa kanang trono ng Ama. Naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Siya po ang hahatol sa bawat tao, Katoliko man o hindi. Protestante man, Evangelical man, anumang sekta. Pag namatay, ang sabi ng Biblia, haharap ka agad sa Panginoong Yesus. Magbibigay sulit. Sigurado ang judgment, mga kapatid. Kaya ho, sa mga panahon na ito ng pagluluksa natin, dahil sa kamatayan ng ating Santo Papa, kaya nga ho ko'y nakiusap kahapon, ako'y nagkaroon ng national na pangbansang pakikiusap. Sabi ko muna kahapon, di ba? Ceasefire muna sa mga debate. Ceasefire muna sa mga paninira sa simbahang Katoliko.
ceasefire muna sa pagpapakalat ng mga fake news na aral patungkol sa simbahang Katoliko. At sabi nga natin ay ito isang bukas na panawagan sa lahat sa Pilipinas na ibigay nyo sa aming mga Katoliko ang panahon na ito, ang moment nito sa aming pagluluksa sa pagkamatay ng aming mahal na Santo Papa Francis. Saka na lang ho ninyo ibalik yung mga dati nyong ginagawa sa mga Katoliko pagka nakahalal na ho kami ng panibagong Santo Papa na isasagawa po ng mga kardinal sa kanilang tinatawag na papal conclave. Mga kapatid, I'd like to encourage you sa mga fellow Catholics nationwide and beyond, dumiretso lang ho tayo sa Panginoong Hesus patuloy. Ang aking panalangin bilang isang layman na mangangaral ng Katoliko ay ang aking papel ho ay para magsilbing ilaw ho ninyo. Mag-guide ho sa lahat ng Katoliko. Hindi lang sa buong bansa, kundi sa labas ng bansa. Na makita ho ninyo ng broadcast na ito ay isang pagtulong lang. Isang encouragement at hamon sa bawat Katoliko na sumentro tayo sa Panginoong Hesus. Pangalawa lamang do sa turo ng simbahan. Kasi eventually, pag humarap ka, pag namatay ka, hindi ka haharap kay Santo Papa eh. Sila po humarap na. Si Pope Francis humarap na kay Kristo nung siya'y namatay. Ang pinakasentro ng simbahang Katoliko, hindi po ang Santo Papa. Hindi po ang turo ng simbahan, kundi po ang Panginoong Jesucristo. At ako po ay naniniwala na malaki yung ating pananagutan at paghahanda dapat sa ating mga kaluluwa sa mga panahon na ito, bagamat ito yung panahon ng pagluluksa natin bilang mga Katoliko dahil sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa Francis. Pero hindi ito nangangahulugan na tayo ay magpapabaya sa ating pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan na wala na tayong pag-asa. Hindi ito nangangahulugan ito na simula ng pagbagsak ng Katoliko worldwide. Hindi ho. Hindi ho ito pagbagsak. Hindi ito panahon ng discouragement. Hindi ito panahon ng hopelessness. Ito ay maikling panahon ng pagluluksa. Hindi matatapos ang quarter na ito marahil sa kalooban ng Diyos at sa gabay ng Banal na Espiritu. Pipili ang mga kardinal natin ng panibagong Santo Papa na papalit kay Pope Francis, kay Lolo Kiko. I'd like to challenge you fellow Catholics. Huwag tayong makipag-away sa Protestante. Huwag tayong makipag-away sa mga Evangelicals. Ipagtanggol lang natin yung pananampalataya, but not to the point na makipagdebate pa tayo sa kanila. Pero hindi sa ngayon. Ituloy na lang natin yan pagkatapos na kung meron na tayong panibagong Santo Papa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay marahil maipagtatanggol mo ang pananampalatayang Katolika. Kung hinihingi lang ng pagkakataon, kapatid, matuto po tayong maipagtanggol ang pananampalataya na meron ka. Nandito si Brad Calix para umalalay lang po sa mga kapatirang Katoliko sa ating pananampalataya. At sana nga ito'y nakakatulong sa atin mga kapatid. At ipanalangin po natin na sana ho sa kalooban ng Diyos ay magamit ng Lord ang broadcast na ito at ang iba pa nating mga kapatiran. Bago ako manalangin, happy birthday ulit kay Bro Wendell Talibong, ang isa sa mga kasamahan dyan ni Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Happy birthday Bro Wendell Talibong. Hindi ko nababanggitin kung ilang taon na kayo, pero happy birthday. Salamat sa Lord sa panibagong extended na buhay po sa inyo. Opo. Announcement lang mga kapatid, para ho makatulungan po tayo sa ating pananampalataya. Maaari kayong pwede nyong puntahan sa YouTube channel ang mga sumusunod.
Factbusters PH, Karunungang Katoliko ni Gabriel de Guzman. Si Kabornok doon sa Factbusters po. Opo. Pananampalataya at Katuwiran ni Wendell Talibong. Ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano. Naandyan sila Romel Palma, sila Kenneth Bustamante. Ang Catholic Crusader ni Paul Alima. Ito po yung dating pastor ng Jehovah's Witness na na-convert sa Catholic Church. Siyempre, meron tayong YouTube channel din po, si Brad Calix. Ang State of Grace TV. Tayo naman is, hindi naman tayo debate yung banat natin eh. Tayo ay more on dialogue eh. Opo, kasi marami nang gumagawa niyan. So, nasa gitna lang ho tayo. Ang ating gusto kasi mangyari, yung mga kaibigan nating protestante na nagtatanong sa pananampalataya natin, ay bigyan sila ng opportunity na matutunan nila. Medyo mahaba-habang proseso yon, pero mas maganda na yon kaysa yung nagkabiglaan lang sa debate dahil natalo. Dito, proseso, ang learning, meron silang time na mag-isip, mag-research, magbasa, and eventually mag-uusap. Yun ho yung purpose ni Brad Calix eh. Okay, I'll give you time to think, to reflect, basahin mo to para may basis tayo ng pag-uusapan. Ano yung china-challenge natin sa mga kaibigang protestante? Mabasa nyo po itong Catechism of the Catholic Church. Kasi itong basis natin eh. Hindi po kasi kami naniniwala sa Bible alone lang. Bible ho kasama yan, pero hindi lang ho sa Bible. Kung gusto nyong malaman ang doktrina namin, basahin nyo po ang Catechism of the Catholic Church. Ngayon, saka tayo pwedeng mag-usap pagkatapos mabasa nyo ang Catechism of the Catholic Church. Kasi doon ho naman tayo iikot eh. At yan ho ay hindi ho mabilisan. Katulad ni Brad Calix, it took me 4 years to decide para mag-join sa Catholic Church. Hindi ho basta-basta. Marami ho kayong iweweigh dyan eh. Medyo mabigat ho na dyan sa mga pastor. Pag nag-join ka dyan, para yung pamilya mo, paano yung 10% mo? Paano yung support mo? Sabi nga sa akin ng mga ibang pastor gusto sana namin mag-join kaya lang wala kaming support pag lumipat kami. Sabi ko sa kanila, tama. Kaya pag-isipan yung mabuti yan kasi yung sitwasyon ko iba. Kayo, okay kayo financially. Pero si Brad Calix talagang umaasa lang sa biyaya ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Hindi ko pinagsisisihan yung desisyon. Okay? Naandun tayo sa desisyon natin. Hanggang sa mamatay tayo, nandyan na po tayo. Pero ang point lang dito, kaya tayo doon sa dialogue ay mas mabuti po kasi yon. Na makumbinsi po kayo dahil nag-aral ho kayo, binasa nyo, nag-aral kayo, nag-reflect kayo, nakipag-usap kayo kay Brad Calix. Ngayon, kung talagang Bible lang po talaga kayo, wala naman po ako magagawa dyan. But still magkaibigan tayo. Yun ho yung akin dyan. Hindi ho isasakripisyo yung friendship dahil po sa doktrina. Mahalaga po yung doktrina pero hindi lang doktrina. Importante yung relasyon over sa doktrina. Opo. Yun po yung ni Brad Calix. Opo. Kaya may mga kaibigan tayo mga pastor nandito sa broadcast natin. Salamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang motibo behind sa pagpakikinig sa broadcast. Pero alam ko sa isang banda ay kasi kaibigan. Yun yun. Wala ko iba nakikitang rason Kasi kaibigan, si Brad Calix. Wala tayong masamang tinapay sa lahat ng denomination. Ito lang, yung ating tono, yung ating content ay nakasentro po talaga sa turo ng Catechism of the Catholic Church. Kaya yun lang po yung natin pwedeng masabi. Time check tayo, alas 12:11 mga kapatid ng tanghali. Hindi ko alam kung nakapag-lunch na po kayo. Baka mga alauna ho kayo siguro. Sige, yun po yung nabanggit natin kanina na pwede niyong puntahan. Regarding ho sa mga balita patungkol sa kay Pope Francis at sa simbahan, wala kayong ibang pupuntahang legit na source. Ang Vatican News lang ho. Ang EWTN. Yan lang ho yung sigurado. Yung sa iba ho, hindi natin matiyak ho yun pero ang pinaka-legit na source ng information patungkol po sa nangyayari sa Vatican ay ang Vatican News. Diyan lang ho kayo pupunta. Saka sa EWTN. Yan lang ho yung pwede kong masabi pagdating sa
mga legit na sources ng information, mga kapatid. Oho, meron pa ba akong announcement dito? Mamayang gabi ho ay magkikita ho ulit tayo at pag-uusapan natin ang part 2 patungkol sa Pope. Nabanggit ho natin kagabi na yung ilang bagay patungkol sa papacy, at kung nais ho ninyong makarinig pa ng part 2 mamayang gabi ho, alas 8 ng gabi. Lord willing ha, alas 8 tayo magi-start. Ipagdasal ho natin kasi bukas po yung libing ng ating Santo Papa Francis. Diyan din ho yan sa Vatican magaganap. At ipanalangin po natin yung mga susunod na hakbang ng mga kardinal. Yung ating Carmel Lengo na siya po na nangangasiwa nung Vatican. Pansamantala hanggat wala pa tayong Santo Papa, si Cardinal Farrell, na pag-pray natin tulungan siya ng Panginoon sa kanyang mga preparations, pagkakaroon ng kaayusan, lalo na doon sa susunod na hakbang na ang mga kardinal ay magkakaroon ng pagboto sa susunod na hahalili po sa ating Santo Papa Francis. Mga kapatid, suportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po nakalagay lahat ng ating mga reflections from Monday to Sunday. Usapang Katolisismo, nandyan ho nakapost. Salamat kay Bro George na siyang responsible po sa pag-upload ng mga videos natin. Maraming salamat bro sa labor of love. Pag-pray nyo ho yung ating pagbo-broadcast sa DYRL kada Sunday alas 6 ng umaga hanggang alas 7 kasama si Bro JB Akma ng mga Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Ang pagtuong Katoliko ang pinag-uusapan namin dyan sa DYRL kada linggo alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Meron din ho sa DYAF sa radio station po ng Diocese ng Bacolod. Meron po tayong dalawang programa dyan. Ang Liwan na Dalan pagka Sunday sa kayong Sagrada Katolika, kung di ako nagkakamali. Pagka Sunday naman yan. Hosted by Christian Paul Gaylan, ang presidente po namin sa Diocese ng Bacolod ng Catholic Faith Defenders. Alright, yan lang po muna siguro mga kapatid. Angel Amoma, maraming salamat dyan sa Japan. Salamat for watching kapatid. Sa buong pamilya, kay Neil Kevin Perez, magandang tanghali po. Nelson Cadigal, maraming salamat. Pastor Angelo Hardelesa Gonzaga, salamat po for joining. God bless sa buong pamilya. Si Alan Janeta dyan sa Hungary bro, God bless sa buong pamilya. Pastor Obe Tawao sa Taipei, God bless bro. Regards sa buong pamilya. Kay Enemy You Love Me, salamat for watching. Kay Joselito, salamat po. Katolikong Gugma, salamat for watching. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, salamat po for watching. Ate Emily, magandang tanghali po. Ehusa, God bless. Pastor Vincent Olaer, maraming salamat bro for watching. Sir Celso ng Bago City Police Station, maraming salamat. Lieutenant Raydan Garcia, salamat po. Sa buong pamilya, salamat. Kay Bobby Taruk, kay Louie, salamat Louie for joining. Ate Corazon Gagi, Ate Yam Montejo, maraming salamat po. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa pagkakataong ito na kami ho ay natuloy sa aming broadcast. Kami nagdadasal ho sa kaayusan ng paglilibing sa aming Santo Papa bukas. Panalangin namin ang susunod na hakbang ng mga kardinal sa tinatawag na conclave o sa proseso ng paghalal na sa panibagong Santo Papa. Pinagdadasal ho namin na kung sino man ho ang mapipili nyo na susunod kay Pope Francis ay the same love and respect yung aming ibigay sa kanya. Huwag na kaming ikumpara pa yung aming namayapang Santo Papa Francis. Mahalaga sa amin, mag-move on kami lahat. Makita namin ang muling pag-asa na sisikat ang araw muli sa mga Katoliko. Bagamat medyo malungkot ang mga panahon na ito,
dahil sa aming pagluluksa. Pero salamat sa panibagong pag-asa na hatid nyo sa amin sa mga susunod na araw. Samahan niyo po ang bawat isa na nandito sa broadcast, ang kanilang mga different intentions sa kanilang mga dasal. And even yung mga kaibigan kong mga pastor na nandito sa broadcast, I pray that you would bless them, their families, their ministries. Panalangin ko bukas na dialogue para sa kanila. Na sana nga ho ay magkaroon ng continuous dialogue dito sa Bacolod. Sa pagitan ko ni Brother Noe at ng mga piling mga pastor na marahil interesado sa turo ng simbahang Katoliko. Kami nagdadasal ho ng yung patuloy na magandang kalusugan sa bawat isa. Ang patuloy na kagalingan kay Ate Emily sa kanyang sitwasyon, sa aking may bahay, kay Winnie Angel at sa iba pang mga kapatiran na dumadaan sa pagsubok pangkalusugan. Panalangin namin ang good health namin sa bawat isa, ang mga kapatid na nasa abroad, nasa Hungary, nasa Hong Kong, nasa Japan, na mga kapatid na kasama namin sa broadcast ngayon. I pray that you would bless them, their families, yung kanilang trabaho. Ilayo nyo sila sa anumang sakuna. Panalangin namin ang inyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Lord, binibigay ho namin ang mataas na papuri sa tanghaling ito sa inyo. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.